Preview. Preview. Let's start to our reporters. Good afternoon to everyone. We are the ABM and ICT 12. Today, we're going to report about legal issues in media and information. So, syempre, bago natin ito simulan, dapat alamin muna natin kung ano yung topic. So, ang topic namin is legal issue. Ano nga bang legal issue? Legal issue or issue of law is a legal question which is the foundation of a case. It requires a court's decision. It can also refer to a point on which the evidence is undisputed, the outcome of which depends on the court's interpretation of the law. So based dun sa meaning niya, kitang-kita na natin kung ano talaga ang meaning ng legal issue from its own word legal, which is law. So, ang legal issue is all about law o batas. Kagaya na lang dito sa Pilipinas, may mga bagay na hindi dapat gawin at labag sa batas ng Pilipinas. Kagaya na lang ng pagpatay, pagnanakaw, at iba pa. Ilan yun sa mga bawal na gawain at labag sa batas dito sa Pilipinas. Kaya merong batas at legal issue na dapat tutugon sa mga masasamang bagay na katulad nun. So kung i-connect natin siya sa ating topic, legal issue in media and information. So, aalamin natin dito sa topic namin ang mga bagay o ang labag sa batas sa loob ng internet na palagi naman ginagamit ng mga tao, lalo na sa mga estudyante. Simulan na natin. Ang mga topic namin ngayon ay cybercrime offenses. Kagaya na lang ng mga cyberbullying, hacking, phishing, illegal downloading, digital piracy, identity theft, cyber defamation, cybersex, child pornography, cybersquatting, copyright, plagiarism, fair use, computer addiction, digital divide, virtual self, at netoket. So, yung mga topic yan is pag-aaralan natin step by step at iintindihin natin ang bawat isa na nakalagay dito. Isa tayo. So, kita nyo naman dito sa image ng PowerPoint is merong nakamaskara. Yung maskara na yan is lumabas na yan dati sa palabas na V for Vendetta. At itong maskara na to, yung mga tao sinusuot yan. Minsan meron pa sinusuot na black suit na ginagamit nila para hindi sila makilala. Dati ginagamit tong maskara na to kapag nagpo-protesta yung mga tao para hindi sila makilala. At tago para hindi malaman kung sino sila. Pero ngayon, ginagamit na tong maskara na to sa pang-hack. At gumagawa sila ng mga cybercrime kagaya ng mga sinabi ko kanina. At yun ay illegal. Yun sa Pilipinas, merong batas na tumutugon para sa mga masasamang gawain katulad ng mga yon. Kaya iisa-isasahin natin ang mga yon para mas natin maintindihan. So, itong unang topic is all about dun sa batas na kailangan natin ayusin. Ang Republic Act number 10175. So dito malalaman natin kung ano nga ba ang sakop ng batas na yan. Para saan ba yan? At gumagana ba yan? Sabay-sabay nating alamin. Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ay
ay pinapost ni Edgar Angara at Susan Yap na pinirmahan naman ng dating Pangulong Benigno Aquino III na naglalayong bigyan ng karampatang parusa ang mga taong gagawa ng kasalanan tulad na ng cyberbullying, plagiarism at iba pang mga aktibidad na under nito. Ayon sa Assistant Secretary ng Office of the Cybercrime na si Geronimo C., na sa bawat taon na nagdaan ay patas na patas ang bilang ng mga taong gumagawa ng kasalanan tulad nito, katulad na lamang ng cybersex, child pornography at iba pang mga aktibidad na under nito. Kahit na ang layunin ng batas nito ay mabigyan ang mga mamamayan o ating sarili ng ligtas na mundo, may mga tao pa rin against o mga ayaw dito. Isa nang tumututol dyan ay ang Kabataan Party List dahil ayon sa kanila, dahil nasa democratic country tayo, magiging hadlang to sa pagbibigay natin ng malayang pagkahayag o freedom of speech ng bawat isa. Let's talk about phishing. Phishing means the attempt to obtain sensitive information such as username, password, etc. So, pag sinabi natin phishing, ito yung they are trying to gather or get information, deceptive emails, or website, no? Kailangan talaga natin mag-ingat dahil marami ng taong gumagamit nito sa ating bansa. Pilitin na pinapasok yung ating mga account. So, yun. Kailangan natin mag-ingat dahil there are so many people who do phishing. Let's talk about cyberbullying. Cyberbullying means the use of electronic communication to bully a person. So, when we say cyberbullying, it is a form of harassment, threats, and etc. So, napapansin natin sa social media, mas dami na yung nanghaharas ng mga tao. Like for example, nagpo-post sila ng inappropriate photographs, nagpo-post ng nude pictures, para lang mapahiya yung mga taong gusto nilang ipahiya. Hacking refers to the practice of modifying or altering computer software and hardware to accomplish a goal that is considered to be outside of the creator's original objective. Hacking those individuals who engage in computer hacking activities are typically referred to as hackers. So, hacker is a person na marunong patakbo or maghanap ng information gamit yung ability nila sa paggamit ng computer. While yung hacking naman is separate ang pagkuha ng information from a private networking site sa loob ng computer. For example, when the company holds large stockholder share which is confidential and only those person who has a top rank allows to see, but the other company wants to know those information since it's their rival. They hired a professional hacker to hack their computer system where the confidential file is in there. So, there are 3 types of hackers. So, the white and black and gray. White hat professionals is hack to check their own security system to make it more hack-proof. Yung mga white hat professional is sila yung mga hackers na hinahack yung sarili nilang security system para maging mas hack-proof or walang ibang makahack dito. Then, black hat hackers. Hack to take control over the system for personal gain. They can destroy, steal, or even prevent authorized users from accessing the system. So, karaniwan, sila yung type of hackers na nag-hack para sa pansarili nila. Then, kahit nilang manira o kumuha ng mga authorized sites or documents, they also have the ability to block those persons who trace them. Then, gray hat hackers. These individuals utilize aspects from black and white hat hackers, but while they will report any issues they encounter to the owner, they will also request some sort of compensation or incentive. So, yung gray hat hackers naman, is sila yung mga hackers na bago magbigay ng information, is kinakausap muna nila yung may-ari. Then, mag-request din sila ng bayad or incentives. Illegal downloading refers to obtaining files that you do not have the right to use from the internet. So, illegal downloading is ito yung mga magda-download ka ng music, video, or movies sa mga illegal websites. So, ginagawa ng iba yun dahil, syempre, para wala ng bayad-bayad. Kasi, syempre, di ba sa mga ibang website is kailangan pang magbayad para makapag-download. So, for example, the app Bigmate, which allows you to download some videos or files from various social media like YouTube.
Cyber defamation is an unprivileged false statement of fact which tend to harm the reputation of a person or company. Ito yung nagsasabi ng mga untrue statement o di makatotohanang pahayag na maaaring makasira sa ibang tao o ng isang kumpanya. Defamation, ito yung paninirang puri sa Tagalog. At meron ding dalawang uri ng cyber defamation. Libel or written defamation at slander or oral defamation and slander by deed. Sa libel known also as cyber libel, when committed through a computer system or any other similar means is punishable under Section 4 of Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Number 10175. Ito yung paninirang puri through publication. Example dyan yung magazine, newspaper, tsaka tabloid, or kahit anong uri ng paninira sa pamamagitan ng pagsulat. Yan. Sa slander or oral defamation naman, defined as speaking of base or defamatory words with an intention to prejudice another person in his or her reputation. Kunyari, nagbigay ka ng ibang salita sa ibang tao na makakasira sa isang tao na kung saan yung maganda or mabuting reputasyon ng isang tao ay magkakaroon ng damage na hindi na maibabalik. Meron ding dalawang uri ng slander. Simple slander tsaka grave slander. Sa simple slander, sinisiraan mo siya sa ibang tao dahil sa inggit o sama o init ng ulo mo na nasabi mo o sinabi mo para makasira sa isang tao. Light penalty lang yon, mababang kaparusahan lang. Pero kapag ikaw naman ay nagbigay ng malilisosyong mga bagay o mga salita na kung saan sinisiraan mo talaga siya o intention mo talaga yung sirain yung reputasyon niya, yun ay ang grave slander. Sa slander by deed, from the word deed, gawa o kilos, paninirang puri habang ikay kumikilos o gumagawa na ikakasira ng ibang tao. For example, nanampal or nambuhos ka na ikakahiya ng isang tao. So let's discuss the three, which is the cyberspace, and the cybercrime. So when we say cyber, it is relating to or involving computer networks such as the internet. So from the word internet, anything related to internet falls under the cyber category. So yung cyber is just a prefix used sa madaming terms. So dito na nga pumapasok yung cyberspace, cybercrime, cybersecurity, and etc. So the second one is the cyberspace. So it is important to know its term also because cyberspace refers to virtual computer world, and more specifically is an electronic medium used to form a global computer networks to facilitate online communication. So when we say virtual computer world, that is not the reality. So it is only refers to what is happening inside the computer or inside the internet, which is the communication occur, that is the cyberspace. So ano nga bang kaibahan ng internet and the cyberspace? So when we see internet, global information din siya na sinishare worldwide, and also yung tinatawag ngayon as new communication space. So when we say cyberspace naman, it could be similar or under din pa rin siya sa internet. So global information siya na sinishare worldwide. So dito na pumapasok yung Facebook, Yahoo, Gmail, or etc. Lastly is the cybercrime. When we say cybercrime, it refers to the criminal activities carried out by the means of computer. So basically, cybercrime happens inside the cyberspace. So dito na nga pumapasok yung mga criminal offenses na nangyayari or ginagamit yung computer network or network devices. So yung mga committed na nga dito is yung mga cyber criminals, which is the hackers na gustong magkapera. So it's not only individual yung nagsasagawa nito but also organizations. So cybercrime has a different offenses. Ito yung tatalakay sa susunod. Ang i-report ko niya ay child pornography. It is a form of child sexual expression. Example, mga batang
kinukuhaan ng mga picture na nakubad at nagdudulot ito ng mga depression, mga kung ano pa, yun lang. The cyber squatting. The United States has the U.S. Anti-Cyber Squatting Consumer Protection Act ACPA of 1999. This expansion of the Lanham Trademark Act 15 USC is intended to provide protection against cyber squatting for individuals as well as owner of distinctive trademark names. So, ito daw yung batas na to, pinakangalagaan daw nito lalong-lalo na yung mga kumpanya na original na may-ari ng trademark names. Lalo na yung mga example natin, Shopee. So, pwede rin gawin ng clone yun, yung mga illegal na website. So, pwede sila gumawa ng clone nun, then, kasi alam nilang sikat ayun talaga target nila yung tinatangkilik ng mga tao para kumita rin sila. So, gagayahin nila ng illegal yun, walang permiso sa pag-content nga natin tulad ng mga commercial. Yun, syempre may mga permiso din yun, hindi yun basta-basta ina-advertise sa mga TV. Yan, mga ads na yan. Yun, may mga permiso din yan. So, dito na tayo. What is the meaning of cyber squatting? The term cyber squatting refers to the unauthorized registration and use of internet domain names that are identical or similar trademark, service mark, company names, or personal names. Yun na nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang pagkopya ng magkatulad ng trademarks, service marks, company names, or personal names. Yun yung mga illegal na walang permiso na pagkopya. So, the 4 penalties for cyber squatting. The penalties for cyber squatting: 3 times the value of harm actually suffered, any profits realized by the cyber squatter, court costs, and possible legal fees. Na nga, talagang delikado talaga tong cyber squatting. Talagang target nito yung mga sikat na kumpanya. May mga sikat na trademark, then logo. Yun kasi alam nilang kikita sila. At illegal to kasi wala silang pahintulot. Lalo yung pag-advertise. So, ito talaga yung target nila, yung mga sikat na kumpanya kasi alam nilang kikita sila. Pwede natin dito, example ko, ikaw, sikat ka, famous. So, famous ka sa IG, Facebook, then YouTube. So, ako naman, nainggit. Ako yung illegal na gumagamit Ako yung cyber squatting. So, gumawa ako ng fake account. Tapos, yung identity ko nun, ikaw. Ginaya kita. So, yun yung account ko, FB, ikaw. Then, yung mga tumatangkilik sa'yo, na mga tao, mga naniniwala sa'yo, syempre nakita yung account ko, lilipat sila sa akin. Nga tulad ng sinabi ko kanina, yung example. Tsaka, pwede lang natin dito example yung online barter. Bakit? Kasi na-issue na rin dati yan yung online barter kasi, kalimitang ginagawa talaga yan sa FB. So, gumagawa sila ng page, dun sila nagpapalitan yun ng produkto. Ganyan din nagbebentahan. So, may ina-issue na dyan daw kasi merong page na ginawa. Tapos, ang binibenta ata nila dun illegal na droga. Yun. Ang pinupunto ko dito sa online barter. So, gumawa sila sa website, FB mismo, gumawa sila ng page na walang pahintulot. Yun. So, ang ibig sabihin walang pahintulot. So, doon sila nagpa-process ng business. Tulad nga kanina, illegal talaga yung mga ganong gawain kasi wala silang lisensya. Tsaka, hindi siya open sa gobyerno, sa government, tsaka wala din siyang license na magpapatunay na pwede siyang illegal. Yun. So, ito, yun lang yung aking kaalaman about sa cyber squatting. So, kailangan din talaga natin mag-ingat sa mga ganito. So, syempre naranasan naman talaga natin to. Makikita nyo yung paggaya sa mga name tag, advertisement. So, ayun. Ito ang aking report. Thank you. Kung pinapanood or pinapakinggan mo lang ang isang content or music like
ganun, ikaw lang ikaw lang yung gumagamit, it's okay. Pero kung i-restribute mo na ito, doon na magkakaproblema at doon na nga lalabas si copyright. Right. Ito naman na yung pagbibigay ng exclusive legal rights doon sa isang creator, or kung paano, or saan, or kung kailan, o kung anong gagawin doon sa kanyang creation. Katulad na lang ng NBA, diba? Ito ay pinapalabas sa iba't ibang bansa, television, kung saan pa man. So, dahil na lang ng sinabi ko, pinapalabas siya sa iba't ibang bansa, katulad na lang sa Pilipinas. So, pinapalabas siya doon sa ABS-CBN. So, bibigyan ng NBA ng broadcast rights ang ABS-CBN para maipalabas ng ABS-CBN ang NBA dito sa Pilipinas. So, yun. Virtual self ay isang tao o karakter na nasa likod ng isang avatar na mga online games o iba pang online apps na ginagamit sa internet or network. Just for example na lang ay ako, naglalaro ng online games o gumagamit ng online apps na may avatar ako doon, kaya matatawag akong isang virtual self dahil ako ay nasa likod o gumagamit ng isang avatar sa isang online app or online media or kahit anuman. Ako ay isang matatawag na virtual self. Yun nga. The general sense of fair use is copying copyrighted materials done for limited and transformative purpose such as comment upon, criticize, or parody copyright. Madalas gamitin ang fair use sa schoolwork, news, commenting, or parody. May 4 na points ang fair use. Only use for small amount of work. Meron ka lang dapat gayahin konti lang. 2. Add new meaning to work to make it original. Kailangan may gawin kang bago para maging original ito. 3. Rework it, use totally different way. Gamitin mo siya ng ibang paraan. 4. Use it for non-profit purposes. Yun po, kailangan huwag kang yumaman dahil dito. Ang sunod po ay plagiarism. Plagiarism, pangopya ng kung idea, salitang sabing panay kilala ng original na actor. Plagiarism is presentation of another author's language, thoughts, ideas, or expression as one own original to work. So, computer addiction. Computer internet addiction symptoms, causes, and effects. An internet or computer addiction is the excessive use of the former or the latter. The latest edition of the Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder, DSMV, actually includes it as disorder that needs further study and research. In public, on the National Center for Biotechnology Information website, the study, which was conducted by the Department of Adult Psychiatry in the Poland Medical University, showed that internet addiction was seen to be quite popular and common among young people, especially those who were only children. In fact, every 4th child is addicted. Ayon sa pag-aaral ng psychiatry in the Poland Medical University, every 4th children is addicted to the internet. This is an alarming statistic that needs to be addressed as soon as possible. Itong pag-aaral na to para sa mga kabataan na para maagapan kaagad ang pagiging addicting sa paggamit ng gadgets or computer, lalo-lalo sa mga website. At ito ang mga example: information overload,
Too much online surfing leads to decreased productivity at work and fewer interaction with family members. And ito naman, compulsion. Excessive time spent in online activities such as gaming, trading of stocks, gambling, and even occasion often leads to overspending and problem at work. So, nabanggit na dito ang online activities such as gaming. Yun, bilang isang kabataan, inaamin ko na minsan hindi pala minsan, na-addict na rin talaga ako sa lalo sa Mobile Legends. Yun, balik na tayo sa topic, share ko lang. Then, cybersex addiction. Yun, too much surfing of porn sites often affects real-life relationships. Yun, papasok na dito yung syempre maging prangka na tayo. Yung Pornhub, yun, XXX, lahat ng site. Syempre, amin ko na, syempre, lalaki ako, pero, syempre, alam nating mali yun at kailangan natin limitahan. Lalo na yung mga kabataan na, ang may papayo ko na lang, sana, kahit na hindi kayo nasusubaybay ng magulang nyo, ay na mismo umiwas. Talagang hindi na talaga natin kailangan limitahan, kailangan na talaga nating iwasan. So, ang cybersex addiction, once na hindi na agapan, pwede siyang pumasok sa mental health. At pwede na rin dun yung sa damdamin mo, yun, para gusto mo nang gawin. Once na pwede mo na rin magawa yung pang-rape. Yun, ayun yung malalang epekto ng cybersex addiction. So, nakakalungkot lang kasi pabataan na ng pabata ngayon ang mga babae ayun nagiging biktima ng rape. Ang talagang kasalanan nito ay cybersex addiction. Syempre kasama na rin dun yung pagdodroga. Pero ang pinaka-topic talaga nito cybersex addiction, kasama din yun sa nagiging cause ng mental health. Yun, then cyber relationship addiction. Excessive use of social networking sites to create relationships rather than spending time with family or friends or destroy real-life relationship. Ang malulubos talaga maapekto nito yung relasyon mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, lalo na sa buhay mo. Kasi nawawalan ka na rin ng oras. So, dito na sa 5 ways to stop technology addiction. Unang-una, choose outdoor activities. Yun na nga. Example dito yung habul-habulan. Tulad nung dati, habul-habulan, patintero, tumampreso. Basta outdoors. Then, rearrange the family room. Pwede rin yun. Yung para di ka maboring, pwede mo rin ayusin yung kwarto ng magulang mo. Then, limit social media use. Limitahan mo ang paggamit ng social media. Then, set aside reading time. Pwede ka rin magbasa-basa. Yung mga libro, yun para di ka maboring. Tsaka, para maiwasan mo pag-iisip na kailangan mo gumamit ng mga social media, yun, computer. So, yun, mapopokus ka sa pagbabasa. Then, create projects for yourself. Yun, pwede kang mag-drawing. Pwede kang mag-drawing, mag-paint, sculpture. Yung malilibang ka para maiwasan mo to. Pwede ka rin mag-recycle. Pwede mo po pagkakitaan yun. Pwede mo pagawin business. So, ayun lang. Thank you. So, ang tatalakayin po natin ngayon is digital divide. The economic, educational, and social inequalities between those who have computers and online access and those who do not. So, doon pa lang po sa binasa ko, maintindihan nyo na po agad kung ano ibig sabihin po ng digital divide. So, ang digital divide po is naghahati po siya ng dalawang group. Ang isang group po is yung kayang may access po siya na pang-communicate sa ibang lugar or meron po siyang internet connection. At yung isa naman po is yun po yung hindi po kaya mag-afford ng cellphone or pang gadgets para po makipag-connect sa iba. Alam niyo po ba sa Pilipinas is 63% ng mga Pilipinos ay may access po sa computer at may access po sa internet. At equivalent po ng 63% is 76 million Pilipinos po yun. Pero hindi naman po sa lahat po yun is stable po yung internet kasi alam niyo na po sa Pilipinas, di ba? Hindi na po siya ganun kaya stable yung internet sa atin. At pasok din po doon is ang social economic status.
social economic status po is po, yung, kunyari po sa one group po, is lahat po sila may internet or may access sa pang-communicate sa ibang sa iba. Pero yung isa po ay wala. So doon po siya maaano na parang kakapusin po siya sa lack of knowledge, gano'n po, dahil hindi niya po kaya makapag-communicate sa iba. Pasok din po doon is ang generation gap. Na yun naman po is yung meron po siyang access meron po siyang cellphone, pero po hindi po niya gano'n alam or hindi po siya marunong gumamit nito. Kaya hindi rin po niya nagagamit pang-aral. At meron naman po is geographic location. Ito naman po yung meron nga po siyang cellphone, pero hindi naman po gano'n ka-stable yung internet po niya. Lalo na po sa mga matataas na bundok, gano'n po, may access po sila ng cellphone, pero hindi po gano'n ka-stable yung connection nila. May bad side din po yung digital divide. Ang bad side po ng digital divide is the digital divide can be attributed to raise a crime level. Yun nga po. Dahil po sa digital divide, syempre po, lahat naman po ng estudyante gusto rin po matuto. Kaya, hindi pa po, ang ginagawa po nila nagnanakaw, gumagawa po ng krimen para lang po makapagbigay, para lang po makapag-aral. At hindi lang naman po bad side ang meron ng digital divide. Meron din pong good side ng digital divide. Learning institution can motivate students with the use of ICT tools to make learning more relatable, enjoyable, and sustainable. Yun nga po. Siyempre po, sa atin po, dahil po sa online po tayo, marami po tayong pwedeng pagkuhaan ng information, lalo po sa mga something na tinatanong ng mga teacher, kaya po natin i-search agad sa Google po yun din po yung good side nun. At meron pa po, kunyari po, nag-search po tayo sa YouTube, syempre po, doon po pumapasok po yung relatable, enjoyable, and sustainable. Doon po yan, kasi yung iba po mga YouTuber, ginagawa po nila, is pinapaganda po nila yung itsura or pinapa-exciting po nila yung pag-explain ng mga ina-explain po nila para po kahit paano hindi po maboring yung nanonood. Kaya pumapasok po rin yung relatable, enjoyable, and sustainable. Yun na po ang aking talakay ngayon. Yun po yung digital divide. Etiquette. Etiquette is the correct or acceptable way of communicating on the internet. So, netiquette, short term for internet and etiquette. Kaya siya naging netiquette. Internet etiquette. So, ang pinagkaiba lang ni etiquette at ni netiquette ay si netiquette ay specifically para siya sa internet. So, yung parang standard or rules, guidelines siya sa internet. Wala pa talagang official list ng meron tayo for netiquette. Pero may mga nagsisilabasan na mga guidelines, ganun. Pero hindi pa yun parang official. So, magbibigay ako ng 5 good etiquettes example. So, number 1 is respect others' privacy by not sharing personal information, photos, or videos that another person may not want published online. So, napakasimple na example. So, mag-guess niya. Next, number 2 is don't swear or use offensive language. Number 3, avoid replying to negative comments with more negative comments. Instead, break cycle with a positive post. So whenever naman makikita tayong mga shared post, mga posts, ganyan, tungkol sa anxiety, depression, ganyan, o anumang klase ng problema. Parang huwag na tayong mag-comment ng ikadadagdag ng stress nila or ikadadagdag ng negative thoughts na meron sila. So instead na gawin natin yun, mas maganda siguro na natin ng positive. Ganun. So, para at least matutulungan natin sila sa ganung way. Next naman is, if someone asks a question and you know the answer, offer to help. So, yun. So, sa ngayon, parang yun yung kailangan natin ngayon dahil online class. At hindi lahat sa atin ay stable yung internet at stable yung data connection or kung ano man yung ginagamit na. Sa way na yun, parang makakatulong din tayo sa iba. Kung alam natin yung sagot dun sa tanong nila, then tulungan natin sila. Next naman is, number 5, thank others who help you online. So, syempre, kailangan din hindi natin nakakalimutan na magpasalamat, na mag-thank you sa mga taong tumutulong sa'yo online. Syempre, parang yun na lang din yung may gagawa or may bibigyan natin sa kanila sa ginawa nila sa atin. So, yun. Thanks for watching. Thank you. God bless.